Parang wala silang mga pakialam itong mga nakaupo na ito. Sige pa rin. Pinagtatakpan yung mga pagnanakaw. Kayo mga nandyan ngayon, sino ba binabantayan natin? Binabantayan nyo ba kami? O binabantayan nyo yung mga nagdanakaw dyan? Alam ko, karamihan sa inyo, yung mga PNCO dyan, alam ko, kailangan sumunod kayo sa utos eh. Ang sinasabihan ko, yung mga commander ninyo. Yeah, tama. Yung iba sa inyo dyan, nakasama ko. Maaaring naging kaklase ko pa nung nasa serbisyo ako. Tanong ko lang sa inyo, yung lagi nating naririnig, lalo na dito sa isang mataas na opisyal sa military, ang sabi niya, hindi kami bingi, hindi kami bulag. Nakikita namin yung nangyayari. Tama! Tama! Pero walang ginagawa! Nakikita niya. Ang tanong, yung konsensya mo, gumagana ba? Tama! Walang konsensya! Makapalasok ka! O manhid ka na? May maleta! Kasi may maleta! May maleta! May malita siya! Sovereignty lies with the people. All government authority emanates from the people. Yes! Tao ang pinanggagalingan ng kapangyarihan ng gobyerno. Tandaan po natin yan. Hindi po sa ilang tao lang. Panahon na po para magising tayo. Hindi po pwede na nakaupo tayo at nagtatype lang tayo. Sumama po tayo dito. Uulitin ko po, ito po lagi kong sinasabi. Ang laban na to hindi po para sa atin na. Para na po ito sa ating mga anak at mga apo. Kung hindi nyo po pinapahalagahan ang kinabukasan ng ating mga anak at mga apo, sige, manatili kayo dyan sa inyong mga bahay. Manood na lang kayo. Ababasa ko pa, sabi pa nung mga troll, ayan na naman, yung mga retired, yung mga walang trabaho, yung mga jobless. Okay lang, maging jobless. Huwag lang magnanakaw. Pero yung oras na natitira namin, gagamitin namin sa tama. Yes! Tama! Laban lang, laban. Muli po, ang panawagan ko po dun sa mga ating mga kasamahan, mga ating kababayan, wala po sa loob ng 4 na sulok ng bahay ninyo. Nandito po ang laban sa kalsada. Tama! Para po sa ating lahat ito at sa ating mga anak. Huwag po nating ipagkanulo ang kinabukasan ng ating bayan. Araw po ng kalayaan ngayon. Gawin po nating makatotohanan. Palayain po natin ang bayan natin sa paghihirap. Palayain po ang bayan natin sa mga korupsyon. Palayain po ang bayan natin sa mga magnanakaw sa kaban ng bayan. Susundan ko lang po yung sinabi kanina ng ating mga previous speakers. Malamang po kasi karamihan sa ating mga kababayan, lalong-lalo na yung mga nanonood ngayon, pag nag-uusap kasi ng sa Supreme Court, Inglisan ng Inglisan eh. Hindi mo natin maintindihan yung ibang pinag-uusapan. Gawin po natin simple. Ang Pilipinas po ngayon, ang ating pong utang, panlabas o yung tinatawag na external debt, nasa 12 trillion pesos na po, hindi po billion, trillion. Pag sinabi po natin external debt, ito po yung mga utang po natin sa mga financial and lending, international financial and lending institutions. At saka iyan po yung kagaya ng World Bank. Ang ating pong panloob, utang panloob, internal debt, nasa kulang-kulang 6 trillion na po.
Pag sinumatotal niya yan, 12 plus 6, 18 trillion pesos ang utang ng mga Pilipino. I-divide nyo po yan. Kasi po, dun sa huling census, parang nasa 116 Filipinos na tayo. Magkano po yan, more or less? Bawat isa sa atin, meron tayong utang 150,000 pesos. So yung mga kasama natin sa kapulisan na nandyan, bukod dun sa loan ninyo sa APSLAI, sa AMSLA, sa PSSLAI at sa kung ano pang ISLAI, meron pa kayong 150,000 na utang. Kasama kayo dun. Lahat tayong mga Pilipino. Ganun po kalaki ang ating pagkakautang. Ano pong masakit dito? Nangutang po ang administrasyong ito. Ang masakit, para po ito sa mga proyekto ng gobyerno. Pero ano nangyari? Inilagay dun sa mga unprogrammed. Saan? Ipinantok dun sa mga flood control projects. Wala na? Ngayon, ano po nangyari? Nawala ang pondo. Magdi-default na po tayo ngayon sa ating mga pinagkautangan. So ano po ang magiging repercussion? Ano magiging epekto sa atin? Yung risk factor po ng mga nagpapautang tumataas, meaning to say, nawawalan ng tiwala sa atin. Pangalawa, ano pong nangyayari? Yung pong interest utang, dadagdagan yan. Bakit? Nag-default tayo eh. Wala akong pinagkaiba sa nangutang kayo doon sa kaibigan nyo, may usapan kayong interest, hindi kayo nakabayad sa oras, papatungan. Tanong, sino ngayon ang magbabayad dito sa mga utang na to? Tayo. Sino yung pinaka-apektado? Tayo, lalo na yung mga middle income na Pilipinos. Itong mga pulis natin, itong mga sundalo natin, hagip na hagip kayo doon sa interest na yun. Bakit? Automatic pagsahod nyo, withholding tax, kaltas na. Kaya kayo yung unang ninakawan. Pakilagay nyo yan sa mga isip nyo, pag-isipan nyo maigi. Automatic ang withholding tax sa inyo. Kaya kayo ang unang ninakawan ng mga gahamang politiko na to. Nakakalungkot pong isipin. Pero parang walang pakialam yung ating ibang kababayan. Di nyo po ba alam na ito pong interest na ito, kapag ka ito'y lumaki ng lumaki, meron po itong epekto sa ano po? Sa presyo ng mga bilihin, sa ating sahod, sa cost ng matrikula ng ating mga anak. Maaring sa ngayon, hindi nyo pa nararamdaman yan. Pero susunod na taon, pangalawa, pangatlo, tignan nyo po, baka ito lang opening ng klase ngayon, magkano na in-increase ng tuition sa mga bata. Nagsara na naman yung Strait of Hormuz na ginagawang palaging rason ng mga kartel ng langis. Meron pa po ba tayong pera na gagamitin? Pag tumaas at itinaas na naman ng mga kartel na ito yung presyo ng gasolina, asahan nyo yan sa isang linggo, pagtuntong ng Martes, dahil kasasara lang nitong Strait of Hormuz, nagkaroon na naman ng rason itong mga kartel na to para itaas na naman ang presyo ng langis. Kakayanin pa ba natin? Yung mga nanonood ngayon, yung utang na hindi naman nila inutang kundi ninakaw nitong mga ganit na mga politiko na ito. Magising na po tayo.
Hindi na po biro ito. Ngayon po, ramdam na natin. Alam ko, bawat isa sa atin, isa nga ito siguro doon sa factor. Kaya yung ibang kasama natin na gusto pumunta rito, hindi makarating. Bakit? Uunahin yung sikmura. Karamihan sa atin, yun yung sinasabi, isang kahig, isang tukak. Pag hindi nagtrabaho na isang araw, gutom. Paano pa pag nadagdagan pa ng nadagdagan ito? Anong masakit at pinakamasakit sa lahat? Parang wala silang mga pakialam itong mga nakaupo na ito. Sige pa rin. Pinagtatakpan yung mga pagnanakaw. Kayo mga nandyan ngayon, sino ba binabantayan natin? Binabantayan nyo ba kami? O binabantayan nyo yung mga nagdanakaw dyan? Alam ko, karamihan sa inyo, yung mga PNCO dyan, alam ko, kailangan sumunod kayo sa utos eh. Ang sinasabihan ko, yung mga commander ninyo. Yeah, tama. Yung iba sa inyo dyan, nakasama ko. Maaaring naging kaklase ko pa nung nasa serbisyo ako. Tanong ko lang sa inyo, yung lagi nating naririnig, lalo na dito sa isang mataas na opisyal sa military, ang sabi niya, hindi kami bingi, hindi kami bulag. Nakikita namin yung nangyayari. Tama! Tama. Pero walang ginagawa. Nakikita niya. Ang tanong, yung konsensya mo, gumagana ba? Tama. Walang konsensya. Makapalasang ka. O manhid ka na? May maleta. Kasi may maleta. May maleta. May malita siya. Sovereignty lies with the people.